Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, Lunes, matapos po ang unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Tayo pong lahat inaanyayahan sa disiplina ng Kwaresma, the discipline of Lent, upang tayo po tunay nga, hindi lang panglabas, hindi lang po yung mga ritual, kundi lalo't mahalaga, ang ating pong puso ay handang tumulong, magbigay, makibahagi, makiisa sa sakripisyo ng ating Panginoon. Upang tayong lahat ay maging marapat gumanap at makiisa sa banal na pagdiriwang, atin po munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo po kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri
ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamaan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntunong ibinigay ng poon ay walang wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tuntunin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan ko, ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Papuri sa'yo, Panginoon Jesucristo, Hari ng walang hanggang kapurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kaharian na inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito,
ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan, ako ay may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, ng pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nakapanalig, tayo po ay nasa first week na po ng Lent. At ako'y nagulat po na napakabilis ng panahon. Katunayan, kayo na po, bago magsimula po yung misa, si Brother Jeff, ako'y sinabihan na ni Sister Ali, Father, next week, March na. No? Sa linggo, kayo po, pag first Sunday po ng buwan, kayo, Father, ang kailangan magsimba. Magmisa alas 6 ng umaga. Sabi ko, grabe itong mga ito. Parang, hindi ako yung boss. No? Ako talaga ako yung sumusunod sa kanila. No? Totoo po, parang ang bilis ng panahon, March kaagad. No? Kanina, bago po ako bumaba, natanong ko po yung mga empleyado, no? Ang mga anak ninyo, ang mga apo ninyo, kayo, may apo ba kayo, sister? May anak po kayo, no? Mag-e-exam na po yan. Mag-final exam na po yan. Ako, damay-damay yan, sister, no? Damay-damay yung mga project ng mga apo ninyo, ng mga anak ninyo, damay kayo. Nanahimik kayo, pero may gagawin kayong assignment, may gagawin kayong project, may gagawin kayong reviewer. Kasi mag-final exam na. Hindi ko po alam nung tayo mismo, mga estudyante pa noon, na-exam din po tayo. And I can still remember, ewan ko po si Miss, ano ang favorite niyang exam. No? Malamang sa hindi, multiple choice. Madaling manghula. No? Mini, miny, mo. O kaya, yun pong essay. Kahit paano, kailangan mong buuhin yung iyong thoughts. May coherence para pa ma-explain ka ng iyong essay. Ay meron namang, sabi nga Miss niya, hindi lang nang bobola. Pero yung pinakamahirap ng exam, alam niyo yan, no? Yun pong objective type. Fill in the blanks, no? May blank lang, dapat nakabisado mo yung salita o yung petsa na kailangan mong ilagay doon po sa blankong yon, yung fill in the blanks. Objective type, yan po yung pinakamahirap na exam. Ang pinakamadali, yung naroon na yung sagot, pipili ka lang. At alam nating lahat, pag yung final exam, hindi mo maipasa, malamang sa hindi, baka bumagsak ikaw. Repeater, ikaw. Ngayong araw pong ito, sa Ebanghelyo, yan po mismo ang paala po sa atin. Yung ating final exam. Ang sabi sa Ebanghelyo, tayong lahat, haharap sa hukom, sa judge, at ito po ang ating Panginoon, sa kaliwa at sa kanan, para pong mga tupa at mga kambing. At we can never say kung yung multiple choice ay napakadali kasi naando na yung sagot, pipiliin mo na lang. Hindi po objective o fill in the blanks. Hindi po essay. Sa Ebanghelyo ngayon pong araw na ito, yung mismong tanong ay sinabi na sa atin. At hindi po natapos doon. Yung mismong mga sagot,
Sinabi na sa atin. Halos pwede ka nang pumasa. Ano pa ang kulang mo? Kailangan mo na lang gawin. Kaya nga tayo, no? Alam mo na yung sagot. Sana huwag kayong maungopya, no? Huwag kayong mag-cheating, no? Pero pag alam mo na yung sagot, isusulat mo na lang. Gagawin mo na lang. Papasa ka na. Mga minamahal na kapatid, paulit-ulit na sinabi ng Panginoon yung sagot sa mga tanong na ibibigay sa atin sa araw ng hukom. Ikaw ba ay nagpakain ng gutom? Dapat ang sagot mo, oo. Ikaw ba ay nagpainom ng taong uhaw? Yung may sakit, yung nabilanggo, dinalaw mo ba? Yung mga tao pong mga pagala-gala, no? Yung mga taong di mo kilala, no? In a way, did you welcome them? Yung mga foreigners, ika nga nila, no? Hindi mo naman kaano-ano. Ginawa mo ba kung ano yung dapat mong gawin? At ang sabi ng Panginoon, tandaan mo, yung ginawa mo sa pinakahamak na tao, kapatid ko yan, ginagawa mo sa akin. Ito po yung final exam, ito po yung tanong, ito po yung sagot. Isusulat mo na lang. Gagawin mo na lang. Pagdating po ng paghukom, ang tanong ng Panginoon, yung mga tanong at sagot na ibigay ko sa iyo, iyo bang tinandaan? Iyo bang isinulat? We can never say, Lord, hindi ko po alam yan. Hindi ko po na-memorize yan. Ang Panginoon sasabihin sa iyo, sinabi ko na sa iyo yan. Tinuro ko na sa iyo yan. Inulit-ulit ko pa. We have no excuse not to be saved. Wala kang pwedeng sabihin palusot na hindi mo alam. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko kaya yan. God told us, ito ang final exam. Ito ang mga tanong. Ito ang mga sagot. At hindi pa rin natapos. Ito mismo ang dahilan why ang simbahang Katolika, mayroon po tayong panahon ng Kwaresma. Bakit? Magpa-practice tayo. Yung sagot, pa-practice na natin. We have acts of charity. Meron tayong fasting para yung hindi mo kakainin, maibigay mo sa nangangailangan sa mga taong gutom. Meron tayong abstinence para yung atin pong mga gustong gawin, pwede mong i-control. No? You know, ikaw ang sinusunod ng iyong katawan, hindi ikaw alipin ng iyong katawan. Kaya mo siyang utusang gumawa ng maganda, umiwas sa masama. Meron tayong almsgiving. Magbibigay ka sa mga nangangailangan. May practice pa. Saan ka nakakita ng ganyang exam? Alam mo na yung tanong, alam mo na yung sagot, may practice pa, kailangan na lang isulat mo. Gagawin mo. Mga minamahal na kapatid, sa ebanghelyong ito, klarong-klaro na gustong-gusto ng Panginoon, maligtas tayo. Ang lahat na maaring tulong, paalaala, paggabay, ginawa na niya. Ang kailangan na lang, atin pong isabuhay, isulat ng ating buhay, yung sagot sa mga tanong ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, taon-taon, ito po ang ating ginagawa. Pinapaalahanan tayo sa katapusan ng panahon, haharap tayo sa Diyos. Mayroong mga tanong ang Diyos. Huhukuman tayo ng Diyos. Alam natin ang tanong at ating alam ang sagot. Nawa po, ating nalang isulat sa pamagitan ng ating paggawa, pagkilos. Atin pong isagot ang tama sa pamagitan ng ating buhay. Mga minamahal, ang bawat Kwaresma, paghahanda,
sa panahon po ng paghuhukom. Nawa, gawin natin ang ating pwedeng gawin at kayang gawin. Ginawa na po ng Diyos ang abot ng kanyang makakaya upang tayo'y maihanda sa paghukom na ito. Ang kailangan na lang, isabuhay ang kanyang turo, paalaala, at halimbawa. Amen. Mga minamahal na kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Idalangin natin na ang kaharian ng Diyos ay maging tunay sa ating buhay. Ang atin pong dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa, naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad na mahihirap na bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan, naway maakit ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway makapasok sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao. Kaya may pagtitiwalang inlalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at hinabay. Sana'y tanggapin ko ayon sa iyong apat, kami nag-aalay. Alak at hinabay, alay ng iyong bayan. Manalangin kayo, mga minamahal na kapatid, na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain, upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin ito
ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinabahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa itaasan. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay napakain, pinapalakas ng katawan at dugo ni Kristo upang tayo'y makagawa ng ating misyong tumulong sa mga ating kapatid na nangangailangan, sa mga dukha, mga mahihina. Nawa, sa tuwing ating pag-isalo sa pagkain at tinapay, alak na ito sa kanyang katawan at dugo, mapalakas tayo lalong gumawa ng mabuti para sa ating kapwa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng inyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Pagbabalik
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagpapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap niyo sa misang ito para po maglingkod sa inyo. Isinasama po namin na kami nagsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alahanin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw na aming inaalaala at pinapanalangin sa misang ito. Kaawaan niyo po sila, Panginoon, at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at amin ding Ina, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa banal pong pagbasa kanina, we were reminded of the corporal works of mercy. Ito po yung mga paggawa na pisikal sa pagtulong po sa nangangailangan. Pero sa Ama namin naman, we are being reminded na magpapatawad po tayo. Tayo ngayon mawag sa Ama sa panalangin itnuro sa atin mismo ng ating kapatid at Panginoong si Jesus. namin, Ama, kami po ay edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat ngayon, inyo rin pong sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at wag nawa po ang aming napakarami at may bigat na mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumay rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Peace po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoong labis na nagmamahal sa atin. Ang tanging kahilingan at kahangad niya sa atin ay ang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang mo ako ng katawan tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, naway makapakinabangan ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingan, kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isa pong patalastas, inanyayahan po tayong lahat na sa mas malalim na panalangin at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay ng mga panalangin, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137. O kaya maaari kayo mag-text sa numero 0917-631-4589. Inyo pong hanapin si na Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. At sana po kayong lahat ay maging kasapi ng ating tawag na Veritas Eucharistic Advocate para po sa ating mga Lenten and Easter celebration. Maraming salamat po. And of course, every time po may misa po sa Radio Veritas, we always make it a healing mass. Kung sino po ang may karamdaman po ay nakikinig, those of us who are here, inyo rin pong may mga kamag-anak, kakilala po tayong may mga may sakit, atin po silang ipanalangin po sa misang ito. Tanda po ng ating pagtanggap sa kagalingan ng Panginoon para sa ating sarili o sa ating mahal sa buhay, atin pong ilahad o ibukas ang ating mga palad at tanggapin po ang biyaya ng kagalingan ng ating Panginoon. Manalangin tayo, o makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kaloob, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos po kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpagaling mula sa iyo. Saglit na katahimikan, ating alahin po ang mga taong ating naisip panalangin, ang mga may karamdamang pinagdadaanan. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo po sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila ay makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpalang Lunes po sa ating lahat.